Hello guys, last time na nandito tayo is nag walkthrough tayo kung paano i-install itong Parrot. Pero sa totoo lang, for me, nung na-install ko na siya, I'm trying too hard na i-configure siya ng katulad ng sakali. So yun, ang default kasi ng Parrot na shell is bash. Sa Kali naman is Zshell or ZSH. So nung na-install ko yung Parrot, I'm trying too hard na magmukha siyang Kali. Kasi doon ako sanay ganyan, and mas sanay, ayun nga, mas sanay ako gumamit ng Kali. So lahat ng mga shortcuts is pinaglalagay ko manually. And naisip ko kayo ituturo ko sa inyo yun, masyado ng advanced or naka-overwhelming siya para sa beginner. So naisip ko na gumawa na lang ako ng separate video kung paano mag-install ng Kali, no? So paano ba? Punta lang tayo dito sa Kali Linux download. Open nyo lang yung browser nyo, Kali Linux download. Tapos yan, get Kali. Punta kayo dito sa installer, images. Ito, pwede to. Download nyo lang to. And then mag-download na yan, installer na ISO. Kung napapansin nyo, ISO file siya, diba? So yun, na-download ko na siya. And dito sa VMware natin, assuming na na-download nyo na rin to, i-install lang natin siya. So dito kayo sa file, new virtual machine. So yan, typical lang. Next, installer this image. So ayun yung last time natin na Parrot. Dito tayo ngayon mag-i-install sa Kali. Ayan, select nyo yung Kali na download natin. And ayan, next. So next lang ulit. And virtual machine name, for me papalitan ko siya ng Kali 2. So Kali 2. And okay naman yung location niya kung saan siya magsisave para sa akin. So in-next ko lang. And maximum disk size is going to be 100 gig. And katulad ng dati, split virtual disk into multiple files. Kaya natin to siniselect kasi ayaw natin na, pag ito kasi yung sinelect natin yung single file, automatically kukunin niya na agad yung 100 gig. Pag nakasplit tayo, kukunin niya yung disk once na mapuno na natin siya, or paunti-unti, parang ganun. So yun, i-next na natin, and customize natin yung hardware natin. So memory, 8 gig lang ulit. Processors, depende kung ilan. So sa akin, 4 and 3. Ayan, okay naman yung setup natin dito. So hindi ko na yung babaguhin. Network adapter, gagawin ko lang siyang bridge. Since kapag naka-NAT kasi siya, gagamit siya ng i-share, ito katulad, ito nakalagay dito, i-share niya yung host ng IP address para sa connection, and gusto ko naka-bridge siya para separate siya na IP address. So yan, sa display, meron ditong option na accelerate 3D graphics, enable natin. And ayan, 8 gig, okay na yan. Close. And finish. So yan. Katulad nung nakaraan, magkakaroon dito ng another, or magpa-pop up yung new tab for Kali 2. And power on lang natin. So yan, graphical install, enter lang. And dito is English. Okay lang yan. Continue lang. Continue.
So, hostname, Kali2 or Kali. Domain name, continue mo lang. Wala naman tayong domain. And our username, so saan is Aaron. Continue lang. Choose password, so dito na tayo maglalagay ng password natin. So, yan. Continue lang natin. Okay na yan. Continue ulit. And yan, all files in one partition. Recommended. Continue. So, ito na tayo. Finish partitioning and write to disk. Continue lang ulit. So, write the changes to disk. Yes. So, yan. Mag-i-install siya. Medyo matagal. I-post na lang muna natin. So, ayan. Tapos na. Ito lang. I-continue lang natin. Okay na yung mga yan. Continue. And so, mag-i-install muna siya. Antayin lang ulit natin. Ayan, so after mag-install, ito yung lalabas. Finish installation. Continue lang. And ayan, magre-reboot na siya. And so, ilalagay natin yung username na sinet natin kanina, tsaka yung password na sinet din natin. And, ayan, meron na tayong Kali. So, ito, i-click lang rin natin to para maganda yung ano natin. And, yan, hinihit ko lang yung Control Alt Delete. And, ayun, may Kali na tayo. So, ang first impression pwede natin gawin is click natin tong icon sa taas. So, ito yung mga normal na application niya for accessories. Disk, cherry tree for note taking. Ayan. SQLite database browser, graphics, may ImageMagick, Ristretto. Information gathering, ito yung mga pre-installed tools niya, DNS Map, DNS Recon, Fierce. And for example, i-click natin yung isa, mapupunta lang tayo sa terminal. Okay. So after mag-install, siguro sudo apt update and upgrade. So yun lang for today. And once na-install na natin yung Kali, okay na tayo. I hope may natutunan po